Kumusta mga kajots? Heto na tayo sa bago nating kwento na pinamagatang Ibinenta ako ni Tito. Ang simula. Lumapit si Tito sa isang lalaki na magaspang ang mukha at may kaitiman at iniwan akong nakatayo roon. Ito na ang ipinangako kong bayad, kaya tumupad kayo sa usapan. Sabi niya sa lalaki at itinuro ako. Tiningnan ako ng lalaki mula ulo hanggang paa na parang hinuhubaran at marihing sinuri pagkatapos ay napangisi. Tamang-tama ang dating nyo. Akala ko ay may mga lamang loob mo na ang ipambabayad mo. Nakangisi niya saad at nakita ko namang natakot si Tito sa banta. Pinalapit ng lalaki ang tatlong babae at itinuro ako. Paliguan nyo yan. Pabanguhin nyo at dalhin agad sa arena. Bilisan nyo. Bulyaw niya sa kanila at agad naman akong ibinigay ni Tito sa mga babae. Sa kanyang mga mata ay may pagbabanta na huwag akong gagawa ng kalokohan. Dinala nila ako sa isang banyo at doon ay sapilitang hinubaran at pinaliguan na parang isang bata. Kahit anong pakiusap ko na ako na lang maliligo ay hindi nila ako pinapakinggan. Kaya naman, hinayaan ko na silang gawin ang gusto nila. Matapos nito ay sinuotan nila ako ng isang pulang lingerie na parabang wala na ring itinago kahit pa nakasuot din ako ng ternong puting panloob. Inisip ko na lang na mas maayos na rin ako ang naririto. At hindi si Sky dahil kung nagkataon na hindi ko mapapatawad ang sarili ko kailanman. Nang matapos ay hinila nila ako at dumaan kami sa isang madilim na parte ng lugar. At hinawi ang magkatabing na pulang kurtina. Nasilaw ako sa liwanag at napatakip sa mukha habang patuloy sila sa paghila sa akin at ipinatayo sa gitna ng malaking stage na parabang isa akong singer na nakatakdang kumanta. Napasinghap ako nang makita ko ang mga tao sa harap ko. Karamihan ay mga lalaki at ibang lahi at edad. Marami ang nakatingin sa akin na para ba akong isang mamahaling karne na nakatakda nilang isalang at kainin. Napukaw ng host ang pansin ko nang magsalita siya. Bagong-bago siya. Kitang-kita nyo naman, hindi ba? Sexy, maganda at makinis. Hindi na siya ganun kabata, ngunit sinisiguro namin sa inyo na kasing sariwa siya ng isa. Bidding will start at 100,000 pesos. Sabi ng lalaking kausap ni Tito kanina, kasabay ng nakakalokong ngisi. Napasinghap ako sa narinig at nakaramdam ng takot. Niyakap ko ang mga braso ko sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay expose ang kabuuan ko. Kahit man lang sa paraang iyon ay maprotektahan ko ang sarili ko mula sa nakakasuklam nilang mga tingin. Saan ba ako ibinenta ni Tito? Sa brothel? 200,000 pesos! 200,000 for number 25! 300,000! Napapikit ako ng mariin at hindi na inintindi pa ang sinasabi nila. Bumabaliktad ang sikmura ko sa nakakalulang mga presyong binibitawan nila. At dahil na rin sa kadahilan ng pinag-aagawan nila ako na parang isang display lang at hindi isang buhay na tao. This slave is sold to Mr. Zeus Scott for 15 million. Napapikit na lang ako nang may anunsyo na ang hatol sa akin. 15 million? Wala na. Lahat ng pag-asa kong makalaya ay nawalang parang bula. Ngayon ay mapapasakamay ako sa isang taong hindi ko naman kilala. God knows kung anong sasapitin ko sa piling niya. Ma, pa, kayo nang bahala sa akin. Suot ang isang manipis na lingerie ay marahas nila akong inupo sa loob ng isang kwarto habang hinihintay ang taong nakabili sa akin. Madilim ang paligid at tanging ilaw lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kwartong kinaroroonan ko. Sa kabila ng lamig na nagmumula sa aircon ay namamawis ako dahil sa kaba. Gusto kong umiyak. Gusto ko nalang kitilin ang aking sarili para matapos na ang lahat ng ito. Pero hindi. Hindi pwede dahil para sa kapatid ko ay kakayanin ko ito. Napapiksi ako nang bumukas ang pinto
At nang makarinig ako ng mga yabag at lakad napatras ako hanggang sa headboard. Pabilis ng pabilis ang kabog ng puso ko habang naglalakad siya papalapit sa kinaupuan ko. Kalmado at walang pagmamadali ang bawat hakbang niya. Bakit nga naman niya kailangan magmadali gayong nabili na niya ako? Mahigpit ang pagkakakapit ko sa pina, tila ba roon kumukuha ng lakas. Napasingap ako nang yumuko siya at tumambad sa akin ng isang lalaking nakamaskara. Nakasuot siya ng isang gintong maskara at ang tangi makikita lang ay ang mga mata at bibig niya. "Please, wag mo ako sasaktan," I pleaded and whimpered before scooting away from him. I trembled in fear when he said nothing and climbed up the bed instead. Unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa akin at napapikit na lang ako at hinintay ang susunod niyang gagawin. Ang inaakala kong gagawin niyang paghalik o pananakit ay naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa tenga ko. "There's one rule that you have to remember from now on," he said huskily that made me shiver, and I'm not sure if it is from fear or from pleasure that gusto kong murahin ang sarili ko dahil doon. "Bakit ka naman makakaramdam ng pleasure dahil lang sa boses niya, Elizabeth?" Tanong ko sa aking sarili. Inilayo niya ang mukha niya sa akin at tinitigan ako ng mariin. His brown eyes staring back at me. Something about them feels familiar, but unfamiliar at the same time. Itinaas niya ang isa niyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ko. "You're mine to please. Your body, face, heart, and soul. They are all mine. You are mine." Itutuloy.